Mapagpalang araw po, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa tahanan po ako ni Chairman Gemo Saldanya. Ito po. Ayan. Kasi po, nagbabahagi ako ng salita ng Panginoon Diyos sa Kanya na mabuti naman po ang layunin at siya naman bukas naman. Yan ang maganda. Alam niyo yung maging bukas kayo sa salita ng Diyos. Malaking bagay na yan. Kasi po, hindi lahat ng tao bukas ang puso pagdating sa salita ng Diyos. Ano po? Bakit ko nasabi yan? Sa tagal ko na pong nagbabahagi ng Ebanghelyo sa labas, iba-ibang tao na po ang aking mga nakasalamuha. Si Eddie namatay oh. Sino? Eddie yung makaros dyan sa Nebo. Ano kinamatay? Inatake. Hirap. Iyang atake. Walang pinipili yung atake kasi. Oo, walang pinipili. Okay. Bata pa yun. 40 lang yun. Oo. Yan ang sakit na hindi mo alam kung kailan darating. Kasi yun, Yung atake kung tawagin. minarang bisyo. Kahit hindi ka nagbibisyo, Oo, totoo yun. yung sakit na atake, kahit hindi ka nagbibisyo, umaatak yan, kaya atake. Hindi ko mo nagbibisyo ka, meron nagbibisyo ka, mamatay, hindi man inatake. Oo, bagay. Pero may mga tao hindi naman nagbibisyo, yung kagaya ng sinasabi, hindi siya nagbibisyo, pero ano kinamatay? Atake. Kaya atak. Tapos si Ray, no? Yung Marie. Ang importante dito, nasa mundo pa tayo po, nasa mundo. Itong mundong ating kinabibilangan, nandito yung sakit. Kailangan Kung minsan, nag-uusap lang kayo, hindi mo alam, yung parang kausap mo, carrier pala. Kung nag-uusap kayo, nalangap mo. Naisalin ngayon sa'yo, yung sakit. Ganon eh. Yung iba naman, yung halimbawa, yung about sex, hindi mo alam, yung kasex mo pala, carrier. Then ay sasalin sa'yo. Yung sakit, hindi mo nakikita yan. Magugulat ka na lang, ikaw na ngayon yung may sakit. Yung nga lang smoke, sigarilyo. Ano sabi nila? Mas malala yung second. Halimbawa, ako naninigarilyo ako. Pag binuga ko yung usok, pag nalangap ng ibang tao, yun ang mas malala. Yung nakalangap. Yun ang ayos sa mga doktor. Kaya sinabi nila, pag naninigarilyo ka, umalis ka sa harap ng mga tao. Kaya may mga batas po na, especially dito sa bansa natin, merong mga batas na bawal manigarilyo in public. Halimbawa, nasa loob ka na sasakyan. Pag nanigarilyo, pwede mo sila, ay, bawal yan. May mga restaurant naman, pwede kang mag-smoke. Merong isang area. Dito lang kayo magsigarilyo. Yun ang sinasabi po, no? Okay. Ngayon, pupunta tayo sa Biblia. Ibig sabihin ng sakit, o sabi nga ni Chairman kanina, meron daw namatay, inatake, edad niya may 40 lang. Wala tayong dyan. Yung sakit, talagang umatake yan, kahit anong oras. Kung yung nga nasa sinapupunan, namamatay na eh. Yung pa nandito kaya sa ibabaw ng mundo. Pero mas maganda, bago ka mamatay, naisuko mo ang buhay mo kay Kristo, kay Jesus. Yun ang importante. Kasi,
Yang kamatayan nga po, wala yang sinasabi kung kailan ka mamamatay. Kaya karamihan ng namamatay, iba sabi nila, kausap ko lang kanina yan. Ngayon, patay na. Kita nyo. Yung akin namang, yung pinsan ko, may asawa siya. Nananangalian sila. Bumagsak ng ganon yung ulo. Patay. Kita. Nananangalian niya. Namatay. Ibig lang sabihin dito, anong oras pwedeng mamatay ang tao. Pero, ang sabi nila, mas masarap daw mamatay yung pag natulog ka, dire-diretso ka. Kumbaga, wala ka nang ini-istorbo pang tao. Halimbawa, ma-hospital ka, gagastos ka pa. Pagkatapos mamamatay ka lang pala, sabi nila. Kaya, yung iba, yun daw ang masarap. Yung habang nahiga ka, natulog ka, nagdire-diretso ka na. Yun ang sabi ng iba. Pero sa Biblia, pag hindi mo pa naibigay ang buhay mo, hindi mo pa naisukong buhay mo kay Jesus, pag namatay ka, sabihin mo na gusto mo mamatay, yung natutulog. Sa tingin nyo, yun ang masarap. Pero pag wala ka kay Kristo, impyerno ka. Yun lang. Mas maganda, may Jesus ka. Panginoon Diyos, minsan pa, turuan mo kami, samahan kami ni dating Chairman Gemo Saldanya sa aming pag-aaral ng iyong salita. Sapagkat ang iyong salita ay pagkain ng aming kaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang sabi sa Biblia, lahat tayo sa harap ng Diyos ay makasalanan. Makasalanan. Tingnan natin ang sabi ni Apostol Pablo. Ito po nakalagay. Roma. Ganito po nakalagay. Sabi ni Pablo, sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala at walang sino man nakahabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi ni Pablo lahat. Pati ako, sabi ni Pablo. Hindi niya sinabing, kayo lang. Kayong mga tinuturuan ko. Hindi. Na sinabi niyang lahat, kasama siya. Lahat ng nabuhay na tao, makasalanan. So, ito yung masakit. Pag namatay ka, na meron kang pagkakasala pa sa Diyos, doon ka mapupunta sa apoy ng impyerno. Di ka napatawad eh. Namatay kang makasalanan. Lalo na, sinasabi ni Pablo, tayong mga Pilipino, entil tayo. Ano sabi ni Pablo sa kanyang epistola? Galatia 2:15. Ano sabi niya? Makasalanang entil. Tayo entil, Pilipino, entil. Anong sabi ni Pablo? Kasi si Pablo, Diyos siya. Tayo daw mga entil, ay ano? Makasalanan. Nakadalawang score na si Pablo. Doon sa binasa ko kanina, lahat ng tao nagkasala. Dito, sinabi niya, mga hentil, makasalanan. No. Anong bayad? Ito. Si Pablo pa rin. 6:23. Sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan. O, kamatayan. O, namatay ka. Hindi mo na isukong buhay mo kay Jesus. Eh, dito ka sa impyerno. Meron naman nagtuturo na purgatorio ka raw. Yan tanong, meron ba tinuro si Jesus na purgatorio? Wala.
Kasi yung purgatorio, sabi nila, yung nagtuturo ng purgatorio, sa purgatorio, meron ka pang pagkakataon malipat sa langit. Yun ang sabi nila. Pero si Jesus, wala sinabing ganyan. Na kapag na purgatorio ka, pag-asa ka, wala naman eh. Kasi wala naman po purgatorio. Oh, ito. Sabi niya rito, purgatory. In the belief of Roman Catholic. Oh, ayon sa paniwala ng Romano Katoliko. Number 1, a temporary condition or place o pasamantalang kalagayan, dako, lugar in which soul o yung kaluluwa, bawa namatay ka, yung katawan mo nandun sa libingan, yung kaluluwa mo nasa purgatorio daw. Ano daw yung purgatorio? Oh, temporary condition, pansamantalang kalagayan. Ayon sa kanila. Ang binabasa ko yung paniwala nila. Ito. Sinulat ko lang po yan. Pero galing sa aral nila yan. Purgatory in the belief of Roman Catholic, ayon sa paniwala ng Romano Katoliko sa purgatorio. 1, ay temporary, pansamantalang kalagayan ng kaluluwa of those who die penitent, na namatay yung mga tao. Penitent are purified by punishment for venial sin or effect of sin. Anong ibig sabihin ng penitent? Pag nagsisisi. Ano yung venial sin? Pinatawad na kasalanan. Ibig sabihin, kaya sinasabi nila may pagkakataon ka pang malipat sa langit, aba nasa purgatorio ka, pwede ka pang mapatawad ng Diyos. Yun ang ibig sabihin. Halimbawa, namatay ka rito, makasalanan ka. Hindi mo na isuko ang buhay mo kay Jesus. Yun. Sabi nila, purgatorio ka muna. Ano pa sinasabi? Hindi ba yung sinasabi nila? Basta kada birthday mo, pinagmimisa ka. Kada kamatayan mo, nagmimisa ka, pinagmimisa ka, o pinapanalangin ka. Then, later on, sabi nila, malilipat ka rin sa langit. So, ibig sabihin, dako ng pagdurusa pa rin itong purgatorio. Number 2, kahulugan. Any condition or place of temporary suffering. Suffering, paghihirap dito eh. Or punishment. Ibig sabihin, magkaiba. Yung turo ni Jesus, impyerno. Pag nasa impyerno ka, talagang punishment talaga yun. Yan ang punishment. Parusa sa'yo. Kasi hindi mo naisuko ang buhay mo kay Jesus. Habang nabubuhay ka, hindi ka nagsisi. Kagaya na sinasabi niya dito sa Mateo 4:17, na kusan, nasabi ng Panginoong Yesus sa mga tao, magmula noon, nangaral si Jesus. Itinuro niyang magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng Diyos. Okay? Kaya sabi niya magsisi, talikuran ng kasalanan. Ikaw, ayaw mo. Limbawa, ang trabaho mo, mamakla. Doon ka maligaya. At namatay ka, namamakla ka. Makakapagsisi ka ba? Ayun, sinasabi nila, mapupunta ka daw sa purgatorio. Pagdating mo sa purgatorio, lilinisin ka at doon ka magsisisi habang nagdurusa ka. At pagkatapos ng pagdurusa mo, pagsisisi mo, ikaw ay patatawarin sa iyong kasalanan at mapupunta ka kayo sa langit. Sino may sabi? Yung simbahan mo. Hindi tinuro ni Jesus yan. Kaya nga sabi niya, nung nabubuhay pa tayo, sabi ni Jesus, kayo pala magsisi na kayo bago kayo mamatay. Masaya ka sa pamamakla mo. Nakalimutan mo na yung bagay para sa Diyos. Ang nasa isip mo, yung kaligayahan mo sa pamamakla mo. Kaya inabot ka ng kamatayan doon. Lahat naman po tayo makasalanan.
Kumbaga, pinakita ko lang yung halimbawa sa inyo. No? Wala po akong personal. Kung bakla ka man kaibigan, hindi kita pinipersonal. Kung lalakero ka man, kung babahero ka, lalakero ka, kung ano na, laklakero, sugaron, makasanlibutan, makamundo, wala akong pakialam. Lahat tayo makasalanan, sabi ni Pablo. At ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Death. Kaya pag inabot ka ng death, kamatayan, na hindi ka nakapagsisi, yun ang sabi ng Biblia. Doon ka ngayon sisingilin sa iyong kasalanan. Pero hanggat nabubuhay ka, kahit na ikaw pa yung pinakawalang niya, sa lahat ng pinakawalang niya, hindi ka sisingilin ng Diyos. Kasi mahal ka ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi gaya ng pag-ibig ng tao. Ano sabi ng tao? Sige, pinatatawad na kita. Yan pag-ibig niya, pinatawad ka. Pero, ayaw na kitang makitang muli. Kasi pag nakita tayo, may pagbabanta. Pag-ibig pa ba yan? Hindi. Pagbabanta. Pero ang Diyos, ang sabi niya, mahal kita. Ikaw na yung pinakawalang niya. Sabi ng Diyos, I love you. Pero, pag namatay ka at hindi ka nakapagsisi, hindi ka nakapagbalik loob sa Diyos, lagot ka. Hebreo 9:27. Basahin po natin. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. After death, doon ka na po uusgahan ng Diyos. Pag inusgahan ka ng Diyos, pag halimbawa, eto, sabi ko nga po sa iyo, yung pamamakla, doon na ano mo doon, yung buhay mo. Dahil nasasarapan ka doon. Inabot ka ng kamatayan sa pamamagitan ng gawain mo gano'n. Pagkamatay mo, yung kaluluwa mo, kaibigan, antimano, diretso yan sa impyerno. Yun ang paghuhukom ng Diyos. Was na yung buhay mo nasa iyo at nilayasan ka na niyan sa isang iglap ng mata. Sa isang pikit lang. Ang kaluluwa mo nandun na po sa impyerno. Ngayon, pagdating sa impyerno, wala ka ng pag-asang lumipat sa langit kahit anong gawin mo. Kasi si Jesus din po ang nagturo niyan. Doon sa Lucas chapter 16. Siya rin ang nagturo niyan. Doon sa chapter 16 po kasi, meron dalawang tao ron. Chapter 16 ha, 19 hanggang 31. Itong taong itong dalawa, isang mahirap, isang mayaman. Itong mayaman, walang awa sa kapwa. Itong mahirap, pumupunta sa kanyang tahanan, hindi niya binibigyan pagkain. Hindi niya binibigyan ng pagkain, hindi pinakakain. Pareho po silang namatay. Yung kaluluwa nitong mahirap, nandun sa paraiso ng Diyos. Itong kaluluwa ng mayaman, nandun sa apoy ng pagdurusa. Magkaiwalay sila. Oh. Sinabi ba doon na yun nasa dako ng pagdurusa, pwedeng lumipat sa langit? Ang sabi ni Jesus, hindi ka na makakalipat dito. Ikaw na nandiyan sa apoy ng pagdurusa, hindi ka na makakalipat dito. Kasi nagre-request pa siya. Kaya tinapat na siya ni Jesus.
Ngayon, yung nagtuturo ng purgatorio, wala ka na rin pag-asa dyan. Pag nasa purgatorio ka. Kung yung nasa impyerno nga, wala nang pag-asa. Yan pa nasa purgatorio. Kayong mga nagtuturo ng purgatorio, magsitigil nga kayo. Pati sarili nyo, niloloko nyo eh. Sa Biblia, tinuro ni Jesus impyerno, hindi purgatorio. Kayo naman, gusto nyo puro purgatorio. Sinasabi ninyo, pwede pa kayo lumipat, pwede pa kayo lumipat. Kaya tuloy, ang mga tao ayaw na magsisi. Total, pagka namatay naman ako, meron tao nagdadasal para sa akin hanggang makarating ang uli ako sa langit. Sino nagsabi yan? Di ba panluloko sa kapwa yan? Yan panluloko, kasalanan yan. Tapos, tuturuan mo ang tao, purgatorio ng purgatorio. Mapupurgatorio ka na nga, pati ang kapwa-tao mo. Dinadamay mo pa. Iba yan ang sabi niya sa mga kababayan niyang Udyo no na may impyerno na nga kayo, pati yung mga ibang tao, dinadamay pa ninyo. Itong mga pariseo, iskriba. Oh, hindi na nga kayo papasok sa langit. Pati yung mga ibang gusto makapasok sa langit, inaadlangan ninyo. Huwag nyo na pong adlangan. Ituro nyo na lang po yung tamang aral. Anong sabi ni Jesus? Magsisi kayo. Talikuran ng kasalanan. Kung nabubuhay ka sa panglalaki, tumigil ka. Meron po kung ganyan nalalaman, sila, celebrity po yun eh. Hindi ko napapakalanan. Sikat yun eh. Ewan ko kung anong panahon po yun na ang buhay niya, nang matanggap niya po yung aral, sinuko niya ang buhay niya kay Jesus. Yun ang maganda. Bakla po yung celebrity. Sinuko niya. Ngayon, patay na po yun. Yun ang maganda. Abutin ka man ng kamatayan. Pero kung buhay mo na kay Kristo na, anong sabi ni Jesus? Dito sa sulat niya sa 1:14, anong sabi niya? Basahin po natin. Sumagot si Jesus, ako ang dahan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. O kita nyo? Walang makakapunta sa Diyos, ibig sabihin sa Diyos, sa Ama, sa langit. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Nasa ng Diyos, sa langit. O paano ka makakapunta sa langit? Ang sabi ni Jesus, ako ang dahan, papuntang langit. Maliwanag na, meron na pala salita si Jesus na siya dapat papuntang langit. Ba't hindi pa kayo sumuko kay Jesus? Yung iba naman sabi nila, ay, at saka na lang. Yung mga ganyang mga taong nagsasalita at saka na lang. Kasi, ito yung mga tao pagka nagkaroon sila ng sakit na nasa stage na talagang between life and death na po, ano? Ano sabi nila? Ay, patawag mo na si Father na makapag-umpisal na. Makapag-communion na. Isipin nyo. Kailangan pa ba dumating kayo sa between life and death? Tapos yung pare, patatawag nyo pa. Paano kung yung pare may assignment sa ibang simbahan? Doon siya naka-assign. Halimbawa, sa baryo kayo. Yung inyong pare na tukahan magpunta sa kabilang baryo. Paano ngayon? Wala paring susunduin. Sinong magtuturo sa iyo ngayon ng confession? Di wala. Bigla ka natigo. Di wala. Impyerno ka. Buti kung nandun si Father para bago ka malagutan ng hininga. Ako po, nakaranasan ko na yan. Marami na. Pinatatawag ako. Bilang
pagsunod sa tungkulin. Kailangan may bahagi salita ng Diyos sa mga tao. Kasi sabi ni Jesus, ipangaral ang salita ng Diyos sa mga tao. Oh, kahit na between life and death, at least buhay pa. Meron nang isinuka sa ospital. Sabi ng doktor, antayin nyo na lang po sa bahay ang kamatayan. Doktor na. Ibig sabihin, hindi niya kaya lunasan ang sakit. Kaya sabi niya, iuwi nyo na lang. Para doon na lang mamatay. Oh. Meron ko karanasan na ganyan. Pinatawag ako. Bilang tungkol, hindi pumunta ako. Binagi ko sa kanya si Jesus. Di lang sa kanya, pati sa mga pamilya nakapaligid. At least namatay man yung pasyente nila. Tinanggap na si Jesus. Yun ang ibig ko sabihin. Patawag mo si Father, nandun pala sa ibang simbahan si Father, doon naka-assign. Hindi. Wala. Hanggat buhay, malakas tayo, kaibigan. Panahon na. Isuko ang buhay kay Jesus. Paano? Kausapin mo, magdasal ka sa gabi. Yung tahimik. Kausapin mo. Kung ano yung gusto mo, sabihin mo sa kanya. Sabi nga ni Jesus, sali kayo, come to me. 11:28 ng Mateo. Matuto kayo sa akin, sabi ni Jesus. Sali kayo. Hindi kausapin mo. Baka matulog. Oh. Sabihin mo, sinusuko mo ng buhay mo sa kanya. Pagarian mo ako kamo. Kung dumating man yung katok ng kamatayan, at least, naisuko mong buhay mo. Hindi yung abalang-abala ka sa ibang bagay, pero yung kaluluwa mo, hindi mo naman pala inaasikaso. Puro kaligaya na lang ang hanap mo. Puro sarap. Ano sabi nila? Ay, ang ganda ng kanyang kamatayan. Namatay sa sarap. Ah! Hindi ganyan. Natagpuan sa hotel, kasama si Kulasisi, patay. Ano sabi nila? Ang sarap ng kanyang kamatayan. Maligaya siya. Maligaya ba yon? Lumalagoy na sa impyerno yung kaluluwa. Isipin mo, inasawa mo, hindi mo asawa. Na sobrang kayata sa sarap. Ay, tumirik ang mata mo. Hindi lang ang mata mo tumirik, pati yung hininga mo tumirik. Di ba totoo yan? Totoo yan, kaibigan. Ang kamatayan kung dumating, walang pinipiling panahon. Kaya na sabi ni Chairman, yung kamamatay sinasa, edad di 40 lang, patay na lang. Kung yung nasa sinapupunan nga, namamatay na, nasa sinapupunan pa lang. Kaya pag nabuhay ka, sabi ni Jesus, magsisi ka, talikuran ng iyong kasalanan, upang pagarihan ka ng Diyos sa langit. Okay ba, kaibigan? Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong turo at aral, sa iyong paglilinaw sa hangin. Wala pong purgatorio, kundi impyerno at langit lang po nakatala sa Biblia. Yan po ang pinangaral ng aming Panginoong Yesus, ang impyerno. Sa Marcos chapter 9, ang impyerno ay apoy na hindi namamatay at mayroon pang uhod na kumakain sa patay na tao. Salamat po, Panginoon Diyos. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Kayo pong mga nanonood ng video ito, hindi po ito'y pananakot, hindi pagsasabi ng katotohanan. Kung yan man ang napaksa natin, be aware, ano po? Hindi nyo pa po sinusuko ang buhay nyo sa Panginoong Yesus. Isuko nyo na po hanggat may pagkakataon. Huwag nyo na pong hintayin yung mamatay kayo na hindi nyo pa na isusuko ang buhay ninyo. Wala na po kayong pag-asa sa langit pagka ganun. Wala na. Biblia na po. Yung Mateo ay Lucas 16, 19 hanggang 31. Kung may Biblia kayo, basahin niyo yan. Makikita ninyo doon ang sagot ni Jesus.
yung nasa impyerno hindi na pwede lumipat sa langit. Kaya purgatorio, di lalo na. Po, kaibigan, like. Share ng share. Kayo mga nasisiran, mag-share po kayo. Malay ninyo. Yung sinyeran nyo pala, ito yung kailangan niyang aral. Nasa Biblia po yan, hindi tayo nagbibiro. Bakit? Bibiruin mo ba yung buhay? Hindi. Magbiro ka na sa iba, huwag mong bibiruin ang buhay. Po ang inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo, Barangay 97. Barangay 97, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Sa tahanan mismo ni dating Chairman Guillermo Saldaña. Ito po, ikot po natin muli ang cellphone o video. Ayan po siya, oh. Mabait po yan. 20 years po siyang chairman dito sa kanilang lugar. Kung hindi mabait yan, mananalo ba yan? Nagkasakit lang po, kaya hindi na siya tumakbo. Kahit na may sakit, tumatakbo. Sabi daw po sa comment, huwag ka na tumakbo, may sakit ka na. Yun ang gusto niya, 20 years. Gusto niya pang magpatuloy. Kasi bakit? Good record. Wala man akong ginawa sa marin. Oh, walang ginawang masama. Oh. Kung ang isang nanunungkulan, kahit isa lang ang ginawa mo, sa susunod di ka na mananalo. Pero siya 20 years, ibig sabihin, hindi siya natatalo. Ayan. Po, ibig sabihin, hindi siya masama. Okay, hanggang dito na lamang po ang ating video, ano? Ito po ang inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye!